sa totoo. Balik tayo sa kwento ng iba. Kwento mo rin ba? Sana Lourdes sa 92.3 Radyo 5 True FM. Oras po natin 11:25 at nabanggit natin kanina. Inalay ni Herlene ng ganap ang kanyang sarili kay Leonard. Ibig sabihin, Vroom, vroom, vroom. Para mapakita niya kay Leonard kung gaano niya ito kamahal. Pero tama bang ginawa niya? Paano kung hindi siya makuhang mahalin ni Leonard? Dumi-dumi mo! Easy boy, sa kabila ng lahat. Ituloy na po natin sa oras 11:26 ang ating tampok na kwento sa araw na ito. Kung ako na lang sana. Alam mo, Leonard, ito na siguro ang pinakamasayang gabi ko. Kasi naramdaman ko sa pagsisiping natin kanina na mahal mo na rin pala ako. Kaso, Herlene, alam kong hindi na magtatagal ang buhay ko. Huwag ka mag-isip ng ganyan. Hahaba pa ang buhay mo. Herlene, sorry pero hindi ko pa kayang makipagrelasyon sa ngayon. Nagluluksa pa ako sa pagkamatay ng asawa ko. Naiintindihan naman kita. Ang importante muna sa akin nabibigay ko sa iyo ang pangangailangan mo bilang lalaki. Huwag ka mag-alala, Herlene. Kapag na-realize ko na mahal na kita, agad kong sasabihin at ipaparamdam yun sa'yo. I will love you for the rest of my life. Sinuko mo na pala ang bataan kahit na hindi ka pa sigurado kung mamahalin ka ba talaga ni Leonard? Ay, ang rupok mo, Ate Harleen. Ano ka ba? Ay, naku, marupok na akong marupok. Ay, ang importante, unti-unti ko nang nararamdaman na nagkakapuwang na ako sa puso ni Leonard. Ay, magdadalawang buwan pa lang ang lumipas simula nung namatay si Roxanne. Sa palagay mo makakamove on agad si Leonard sa pag-aalay mo ng katawan mo sa kanya? Alam kong matagal-tagal pa ang bubunuin ko bago ako tuluyang mahalin ni Leonard. Pero handa naman ako maghintay. Malakas pa rin ang kumpiyansa ko na isang araw, sasabihin sa akin ni Leonard na mahal na niya ako. Ay, matanong lang kita, ate. Bakit nga ba mahal na mahal mo si Leonard? Ano bang meron sa kanya at baliw na baliw ka sa kanya? Aba, abot tengang ngiti ng kapatid ko ah. Panigurado si Leonard yung nag-message. Oo, tama ka. Si Leonard nga. Labas daw kami mamayang gabi. Ay, naku. Excited na ako. Daming tao dito sa park, no? Ang saya-saya. Oo nga eh. Nakakawala ng pagod. Gusto mo magkantahan tayo habang nandito? Seryoso ka? Oo naman. Wala akong pakialam kahit na maraming makarinig sa atin. Besides, magaganda naman ang boses natin, di ba? Wala tayong dapat na ikahiya. Ikaw talaga, Arlene, ha? Sige ba? Game ako sa kantahan. At teka, Leonard, bago tayo magsimulang kumanta, halika muna. Oh, bakit? Ayan. Inayos ko lang ang damit at hood mo. Alam mo, litaw pa rin ang kagwapuan mo kahit nasabing may sakit kang cancer. O ano, Leonard? Handa ka na bang kumanta? Oh, okay, go! Hindi tayo pwede pinagtagpo kahit di tinadhana. Ang galing, di ba? Pwede tayo talaga mag-duet, ha? May chemistry tayong dalawa, eh. Siya nga pala. May ibibigay nga pala ako sa'yo. Ha? Eto. Ano to? Regalo? Buksan mo na, dali. Okay. Wow! Ganda nitong jacket, ah. May hood pa talaga, ah. Salamat, ah. Naku, wala yun, Leonard. Di bale, sa susunod, ako naman ang babawi. Ibibili kita ng regalo. Ay, naku, wag na.
Alam mo bang regalo ng maituturing ang makasama ka sa espesyal kong araw? Alam mo ba, Leonard, nilagyan mo ng kulay ang buhay ko. Simula nang dumating ka sa buhay ko, ay naku, naging masaya na ako at na-realize ko na masarap palang mabuhay kasama ng taong mahalaga sa'yo. Arlene, mahal na rin kita. Ha? Talaga? Oo. Pero, pasensya ka na kasi hindi ako makakapangligaw sa'yo eh. Kasi, alam mo na. Naku, wala yun sa akin. Ano ba? Pero, sigurado ka ba? Nakalimutan mo na ba si Roxanne? Ang totoo niyan eh, siyempre, hindi ko pa rin makakalimutan si Roxanne. Pero, na-realize ko na mahal na rin kita. Huwag mong isipin na panakibutas ka kasi patay na si Roxanne, ha? Wala ka ng karibal. Alam ko naman yun. Leonard, salamat ha. Salamat at natutunan mo na rin akong mahalin. Oh, kumusta na ang aking Prince Charming? Eto, ayos naman ako. Uy, alam mo, sumisigla ulit ako kapag nakikita kita. Siya nga pala, may binili ako mga prutas para sa'yo para mapadali naman ang paggaling mo. O, ilalapag ko lang dito sa mesa, ha? Sige. Salamat, Arlene, ha? At saka meron din pala akong flowers para sa'yo. Oh, heto. At talagang binili mo pa ako ng bulaklak, ha? Anyways, salamat ulit. Sa totoo lang, masaya ako sa tuwing nakikita kitang masaya. Arlene, may tatanong sana ako sa'yo eh. Okay na ba tong sitwasyon natin? Oo. Ayos lang sa akin kung dito na ako tumira para maalagaan kita. Hindi mo naman kasi maasahan yung mga kamag-anak mo na mag-alaga sa'yo, di ba? Kasi nasa ibang bansa na sila. Kaya ako nalang mag-aalaga sa'yo. Para na tayong nagli-live-in. Oo, yun nga. Pero, yun na ang gusto ko eh. Teka, Arlene, Oo. may ibibigay sana ako sa'yo eh. Ito, buksan mo na. Ano naman to? Teka, bubuksan ko nga. Wow! Sing-sing? Arlene, will you marry me? Oh, bakit speechless ka? Leonard. Oo, bakit ka umiiyak? Wala. Masaya lang ako. Ano, Arlene? Ano? Pakakasalan mo ba ako? Oo. I will marry you. Pakakasalan kita. Bakit parang nag-aalin lang ang kayata? Ayaw ba ako maging asawa? Hindi. Gusto ko nga yun eh. Nabigla lang kasi ako kaya ganun ang reaksyon ko. Ganun ba? Sige na nga. Salamat, Arlene, ha? Alam mo ba, papasalamat ako kasi binigay ka ng Diyos sa akin. At saka, hindi ko gugustuhin mabuhay nang wala ka. Mahal na mahal kita, Arlene. Mahal na mahal rin kita. Medyo konti ang tao sa palengke ngayong araw, ah. Buti naman. Nakabili nga ng pagkain at gamit na kakailanganin ng ni Leonard. Harleen! Oh, Ron! Long time no see, ah. Oh, kumusta ka na? Ito, ayos naman. Ikaw? Oh, kumusta naman si Leonard? Okay lang kami ni Leonard. Ako ang nag-aalaga sa kanya. Alam mo na, wala siyang malapit na kamag-anak na mag-aalaga sa kanya. Ganun ba? O ano? Bumubuti na ba ang lagay ni Leonard? Tagal na niyang di dumadalaw sa asawa niya. Ay, sa awa ng Diyos, bumubuti na ang kalusugan ni Leonard. Ay, naku, sana nga tuluyan ang gumaling ang cancer niya.
O siya nga pala, saan pala nakalibing si Roxanne? Balita ko, sa Pampanga daw siya nilibing Aha? Anong patay? Buhay pa si Roxanne! Ano? Buhay pa si Roxanne? Pero ang sabi sa akin ni Tita Rebecca... Although wala pa rin malay si Roxanne hanggang ngayon, pero buhay pa ang asawa ni Leonard. Nasa bahay siya ni Tita Rebecca sa Karkar. Naka-life support. Ganun ba? Sabihin mo kay Leonard, dalawin niya ang asawa niya. Baka sakaling magkaroon ng himala at biglang magkamalay si Roxanne. Oh, bakit mo pala ako dinala dito sa ibang park, Herlin? Dinala kita dito kasi madalas akong tumambay dito nung bata ako. Ewan ko pero nakakagaan kasi ng pakiramdam sa tuwing pumupunta ako rito. Talaga? Oh, ano masasabi mo? Anong pakiramdam mo ngayon dinala kita rito? Tama ka. Gumagaan nga ang pakiramdam ko dito. Ang lamig ng simoy ng hangin. Dito ako nagpapahinga noon kapag pagod ako galing sa eskwela o di kaya sa trabaho ko. Uupo lang ako dito sa upuan tapos pagmamasdan ko ang mga puno at ulap sa kalangitan. Solved na ako dun. Teka, nakikita mo ba yung puno na yon? Oo. Anong meron naman dun? Doon ako madalas magpalipas ng oras noon. Tsaka maganda ang view, di ba? Kitang-kita mo yung buong syudad. Talaga? Sige, halika. Puntahan natin. Oo nga. Tama ka. Maganda nga ang view rito, ha? Kitang-kita yung buong syudad, oh. Ay, nako. Sabihin ko sa'yo, talagang maganda ang view dito kapag gabi. Mahal? Oh, kumusta na ang pakiramdam mo? Ha? Ayos naman ako. Sa totoo lang, Leonard, nag-aalala na ako sa kalagayan mo eh. Hindi ko pa rin kasi makalimutan yung sinabi sa ng doktor na palala na ng palala ang sakit mo. Leonard, hindi ko kayang mawala ka sa akin. Herlin, huwag ka mag-alala. At kaya ko ito. Gagaling ako. Nangangako ka ba sa akin na magpapalakas ka? Ha? Na hindi mo ako iiwanan? Oo naman, Herlin. Nangangako ako. Gagawin ko ang lahat. Magpapalakas ako para humaba pa ang buhay ko. Hindi kita kayang iwanan. Mahal na mahal kasi kita eh. Leonard? Oh, bakit? Pasensya ka na nga pala kung inurong ko muna yung kasal natin, ha? May kakasal naman tayo pero sa takdang panahon. Ano ka ba? Naiintindihan ko naman yun, no? Basta, sigurado naman ako na sa uli may kakasal pa rin tayo. Nasaan na kaya si Herlin? Sandali. Nasa kabilang kwarto yata siya eh. Oh, nandito pala yung kapatid ni Herlin. Ano kaya yung pinag-uusapan nila? Hanggang kailan mo itatago yung totoo kay Leonard, ha, Ate Herlin? Charisma, please. Paano kung malaman din niya yung totoo? Paano ka? Isipin mo, ikaw lang din ang mapapasama sa mata niya kapag nalaman niyang totoo. Charisma, I'm doing this because... Because of what? Ano, ate? Sa palagay mo, ano ang may dudulot na maganda ng pagsisinungaling mo sa kanya? Oras na malaman niyang totoo, sigurado ka mumuhian ka niya habang buhay. Gusto mo ba yun, Ate Harleen? Ha? Gusto mo bang mawala ang taong mahal mo? Unawain niyo naman po ako, Charisma, ha? Ginagawa ko kasi to. Kasi gusto kong maramdaman at maranasan na kahit sa konting panahon ay minahal niya ako. Na minahal niya ako higit pa kay Roxanne. Charisma, ano ba? Mahal na mahal ko si Leonard. Kung mahal mo talaga si Leonard, hindi mo gagawin sa kanya to. For 6 months, ang alam niya patay na ang asawa niya. For 9 months, ginawa niyong tanga ni Tita Rebecca si Leonard.
Alam mong mahal na mahal niya ang asawa niya. Kung mahal mo si Leonard, bakit mo siya ilalayo sa taong mahal niya? Kasi ako ang dapat minahal ni Leonard, hindi si Roxanne. Inagaw lang ni Roxanne sa akin ang lalaking mahal ko. Ako dapat ang asawa ni Leonard at hindi siya. Kung hindi lang sana siya dumating, siguro natutunan niya akong mahalin. You know what, Ate Herlene? I just realized na hindi mo talaga mahal si Leonard. Bakit? Kasi makasarili ka. Sarili mo lang ang iniisip mo. Oo, mahal mo siya. Pero ikaw ba mahal ka niya? Hindi. Kaya Ate Herlene, gumising ka na sa katotohanan. Hanggat nabubuhay si Roxanne, hindi ka niya matututunang mahalin. Ate, malalaman at malalaman din ni Leonard ang totoo. At kapag nangyari yun, sigurado, mawawala na siya sa'yo. Herlene? Leonard, anong ginagawa mo dito? Kanina ka pa... Nasaan na si Roxanne? Nasaan na ang asawa ko? Ayan. Ano nga bang kahulugan ng buhay? Anong mangyayari ngayong alam na ni Leonard na buhay pa pala ang kanyang asawang si Roxanne? Pero buhay ba yung humihinga nga pero nakadepende na lamang sa makina ang katawan? Yun ba ang kahulugan ng buhay? Pero yan malamang ang iniisip o tumatakbo sa isip ni Herlene na nalaman natin ay nauna palang magmahal kay Leonard at feeling niya ay inagaw sa kanya ng babaeng ngayon nakaratay sa ospital. Pero napakasamang biro itong ginawa ng kanyang tita Rebecca nang pinasa sa kanyang impormasyon na patay na raw ang kanyang asawa. Alright, anong susunod ang mangyayari? Kapit lang mga kapatid, oras po natin 11:42 at tatapusin na po natin ang ating kwento sa araw na ito. Kung ako na lang sana. Diyan lamang po kayo mga kapatid. Magbabalik ang Sana Lord. Dito tayo sa